Pilipinas ngayon, re-auctioning ng 11 luxury vehicles at ang retrieval sa mga luxury cars na iniuugnay kay dating Congressman Zaldico. Ating tatalakayin kasama si Attorney Chris Noel Bendijo, Deputy Chief of Staff ng Bureau of Customs. Attorney Chris, magandang tanghali po. Welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon. Hi Sir Joshua, magandang tanghali po. Pagbati ko mula kay Bureau of Customs. Attorney, sa muli pong auction, itong mga luxury vehicles, ano po yung mga pangunahing requirements at qualifications para sa mga interesadong bidder? Katulad din po ba ng mga nauna? At bakit mahalaga po itong tinatawag nating 3-day public viewing bago ang mismong auction? Tama yan, no? Para sa ating mga interesados, kailangan nila magsumite ng kanilang application form. Merong mga documentary requirements na kaakibat dito na kailangan nilang isumite, no? Kasama dyan yung ITR, yung kanilang proof of income kung sila man ay individual or corporation. Ito namang ating public viewing, ito ay para sa ating mga bidders upang sila naman ay makita nila ng personal, no, ang kondisyon ng mga sasakyang ito dahil based sa ating rules, as is where is ang ating pagbibid ng mga sasakyan ito. So, sa madaling salita, kung ano ang kondisyon ng mga sasakyan ito habang ito ay nasa public viewing, yan ang kanilang makukuha, no, kung sakaling sila ang mananalong bidder. So napakahalaga para sa ating mga bidders na mag-participate sa ating mga pre-bid activities kagaya ng public viewing. Attorney, pakipaliwanag din po ito pong inanunsyo ng BOC, yung sealed bidding process. Paano po sinisiguro ang transparency at fairness sa prosesong ito para maiwasan ng anumang irregularidad? Ang ating sealed bid process, no, sa madaling salita, kapag tinawag ang isang sasakyan at ito ay ino-offer for auction, lahat ng mga interesadong bidders ay magsusumite muna ng kanilang bond. No? So kanila munang ipopost yung kanilang security bond kung gusto nila mag-participate sa particular lot na ito. Kapag nagsumite na sila dito, ang susunod naman mangyayari ay sabay-sabay silang magsusumite ng kanilang sealed bid, no? Ito ay ilalagay sa isang acrylic box, transparent po ito. At ito ay nakikita ng lahat, no? Ito po ay naka-live stream sa harap ng ating auction committee, sa harap ng publiko at sa harap din ng bidders, no? So very clear ang ating pagbubukas at pag-evaluate nito. At lahat naman po ito ay recorded dahil yan po ang instruction ni Commissioner Ariel Nepomuceno, no, na talagang naka-live stream, talagang may public viewing at recording ang lahat ng ating auction upang matiyak sa ating publiko na talaga pong napaka-transparent at patas ng ating mga proseso sa Bureau of Customs. Attorney, pagdating naman po sa usapin ng nalilikom na revenue mula dito, meron din po bang transparency mechanism para malaman ng publiko kung magkano talaga yung pera na nakukuha dito sa mga ganitong auctions at saan po ito direkta napupunta? Tama po yan, no? Ang ating mga auction, ang mga proceeds nito, atin pong dinideclare yan, no? Meron po tayong summary of auction results kapag katapos po ng ating auction proceeding at itong buong halagang ito ay pinapublish po natin, no? Linawin lang po natin sa mga nakaraan, may instruction po si Commissioner Ariel Nepomuceno na yung mga Diskaya cars, no? Yung ating pinasubasta, 100% po ito ng mga proceeds nito ay atin na pong na-remit sa Bureau of Treasury, no? Meron na lamang pong 4 na sasakyan na natitira ang mga Diskaya, pero ito naman po ay maging subject to negotiated sale. Ngayon pa man, para po sa ibang mga sasakyan, yung ating mga nahuhuli sa ating mga regular operations, nagkakaroon po tayo ng forfeiture fund, no? Ito naman po ay dinideklara din ng Bureau of Customs at pinapublish din po natin ito upang matiyak po natin sa publiko na yung aming pong kagustuhan, no, na makaambag ng mga dagdag na revenue sa pamamagitan ng non-traditional means, kagaya po ng pag-auction, ay transparent at nakikita po ng publiko. Attorney, meron lang pong follow-up question. No? Pagdating po dito sa mga luxury vehicles na ito, kasi kumbaga kung bibilin ito sa kasa, meron itong tinatawag na after-sales services. Pagka po ba sakasakali magkaroon o maka-encounter ng problema yung bibili o yung makakakuha nitong mga luxury vehicles, paano po yung do we have after-sales service kagaya ng sa kasa? Diyan pumapasok, Sir Joshua, yung binanggit natin kanina, no? Yung as is, where is basis, Okay. na upang malaman ng ating mga bidders, no, ang kondisyon ng kanilang mga sasakyan na kung gusto nilang i-bid, kailangan nilang inspeksyonin ito, no? At tandaan po natin, hindi po nagpo-provide ng kahit anong after-sale service ang Bureau of Customs. Itong mga sasakyang na ito ay maaaring ipaserbisyo sa kanilang mga kasa, no? At again, dahil nga po yung iba dito ay very limited at very rare,
Diyan po natin ine-emphasize na dapat po aware ang ating bidder sa kondisyon ng mga sasakyan bago po sila mag-bid. At nang sa ganun, hindi naman po sila magreklamo no, na ang kanilang nabili ay not running. Lahat naman po ng kondisyon ng sasakyan ay nakadeklara sa bawat lot. Okay. Attorney, sa mga panahong ito, at this point, may mga nagparamdam na ba o nagpakita ng interes bago pa man ang mismong araw ng auction? Sir Joshua, linawin ko lang, no? Meron tayong dalawang events actually, no? Itong March 26 at 27, no? Yung ating March 26, ito ay patungkol sa negotiated sale. Ito ay para doon sa dalawang Bugatti, no? Na ating nahuli noon, at ito ay magdadaanan ng negotiated sale. On March 27, ito naman yung ating public auction. Meron tayong 11 luxury vehicles sa ipasusubasta. Sa ngayon po, marami na pong nagpakita ng interes ng kanilang kagustuhang sumali. Magkakaiba lang po ang proseso ng dalawang events na ito. Iba po yung proseso ng negotiated sale, iba rin po yung proseso ng ating public auction on the 27. So, marami na pong nagpahayag ng kanilang interes. Sana po ay magrehistro na po sila at magbayad na po ng registration fee. At nang sa ganun, matiyak na po talaga natin, convert na po natin to revenue itong mga luxury items ito. At makaambag naman po ang Bureau of Customs pabalik sa kaban po ng bayan. Yan. Well, sa ibang usapin naman po, Attorney, ano naman po ang update ng BOC sa pag-retrieve ng 6 na luxury vehicles na iniuugnay kay Zaldico mula sa compound ng Independent Commission for Infrastructure o ICI? Una po, tayo ay nakatanggap na po ng liham mula sa ICI, no, upang paalalahanan na ang ICI po ay nag-winding up na po at baka po magtapos na po ng katapusan ng Marso. No? So tayo po ay pinayuhan upang kunin na po ang mga sasakyang nasa facility po ng ICI. Ang ginawa naman po ng Bureau of Customs, tayo po ay nag-file ng kaukulang motion sa korte upang ipagpaalam no, ang paglilipat po ng mga sasakyang ito bunsod na po sa request ng ICI na ilipat po mula sa ICI papunta po sa Bureau of Customs. Pinapamadali po natin sana ang pagre-resolve sa mosyong ito at sa ganon, mailipat na po ang kustodiya, no, ang physical possession ng sasakyan ito mula po sa ICI papunta po sa Customs. Okay. So ito po yung binabanggit ninyo, Attorney, yung proseso ng BOC sa pagkuha at pag-secure ng mga sasakyan para matiyak yung tamang chain of custody. Tama po ba? To be technical about it, Sir Joshua, no? Hindi po nagtanggal po ng custody ang Bureau of Customs kasi Okay. naka-underguard po ito. Ang amin lang pong gustong ipaalam sa korte ay yung pong physical location ng mga sasakyang ito na ipinagpapaalam po namin ilipat mula po sa ICI parking facility papunta po sa Bureau of Customs dito po sa Port of Manila. Okay. Attorney, at dahil nga po magtatapos na itong operasyon ng ICI sa katapusan itong Marso ngayong taon, gaano po kahalaga yung koordinasyon ng BOC sa iba pang ahensya para maiwasan ang anuman legal o logistical issues? Well, kahit naman po magtatapos ang ICI, no, itong katapusan ng Marso, doon po sa huling TWG meeting po natin, no, kasama po yung iba't ibang mga ahensya, ay nagpahayag naman po ang bawat ahensya ng patuloy na kooperasyon at koordinasyon dahil sa pamamagitan po ng ICI, nakita po yung kagandahan ng integration ay po pala siyang magsilbing parang check and balance upang makapuksa po tayo at makahuli po tayo ng mga korupsyon. No? So sa pamamagitan po ng ICI, nakita po natin na mas maganda pala na mayroon pong direktang ugnayan sa pagitan ng mga ahensya upang mas mabilis po ang mga ganitong mga pangyayari, no? Yung logistics, yung pong pagsasampa ng assessment at mga kaso, yung pong pag-check sa validity po ng records, yung pong mga importation documents, mas maigi pong merong ganitong patuloy na koordinasyon at kooperasyon sa pagitan po ng mga ahensya. At ang sa ganun po, no, talaga pong makapag-resolve pa po tayo ng iba pa pong mga issues at magsilbi nga po siyang check and balance mechanism sa ating pong pamahalaan. Okay. And Attorney, hingi lang din po kami ng update sa inyong coordination sa Philippine National Police Highway Patrol Group dito po sa retrieval ng iba pang luxury vehicles. At ano na po pala yung update dun sa isang Ferrari na for verification pa kung sino yung may-ari? Wala po tayong natanggap na update po, no, mula po sa PNP HPG magmula po nung huli dahil ang hindi po sila naka-attend po nung nung huling WG meeting. Pero sa pagkakaalam po natin ay nagkaroon po sila ng pagsistensil sa mga sasakyang ito dahil meron pong ibang violation or alarma, no, na nakita po nila dito sa mga sasakyang ito.
Insofar as the Bureau of Customs is concerned po, tinignan naman po natin ang papel nito at wala naman po tayo nakitang kaukulang reklamo or kakulangan sa mga papel nito. Kung kaya tayo din po ay makikipag-ugnayan sa kanila kung ano na po yung magiging kahinatnan ng mga sasakyan ito dahil iba po yung basis ng kanilang violation, no, yung pagkakadetena ng mga sasakyan ito. Okay. Attorney, para po mas maintindihan din po ng publiko, no? Ano po ba yung magiging hakbang sa panig po ng BOC kapag hindi malinaw yung ownership ng mga nakukumpiskan sasakyan? Pakipaliwanag po. Para po sa Bureau of Customs, no, actually po, hindi po ganun halaga, no, yung pagmamay-ari, yung registered owner. No. Ang tinitingnan po talaga ng mas mahalaga ng Bureau of Customs ay yung proseso ng importasyon. Dapat po mapakita po natin meron siyang import entry sa ating system. Dapat po mapakita natin na meron pong kaukulang pagbabayad ng customs duties and taxes. Dapat po mapakita natin na meron po yung ATRI, no? Ito yung Authority to Release Imported Goods mula po sa Bureau of Internal Revenue upang patunayan na nabayaran po yung kanyang excise taxes, no? At syempre po, yung patuloy pong proseso nito, dapat po mapakita rin natin yung kaukulang pagre-rehistro sa Land Transportation Office. Ito pong buong prosesong ito, hindi pa po muna tinitingnan ng Bureau of Customs ang pagmamay-ari po ng sasakyan. Ngayon po, kapag nakita po natin na merong violation po itong mga ito, padadalhan po natin yung registered owner ng mga sasakyan at kung sakali pong hindi po ito malinaw, ang possessor po, no, or nagmamay-ari po ng establishmento na kung saan po na-locate ang mga sasakyan ito ay padadalhan din po natin ng notice. Bibigyan po sila ng 15 days upang makapagsumite ng kanilang mga ebidensya at dokumento upang patunayan po na tama po yung kanilang naging importasyon. Kung wala po silang mapapakitang dokumento o ebidensya, yung mag-i-issue po ang Bureau of Customs ng Order of Forfeiture at dito na po papasok kapag ito po ay naging penal, dito na po papasok ang mga remedies available po sa Bureau of Customs. Pwede po natin itong i-donate, pwede po natin itong ibenta sa public auction, pwede po natin itong sirain, pwede rin po natin itong gamitin, no, sa Bureau of Customs. Kaya lang po, dahil po sa nature ng mga sasakyan ito being luxury vehicles, hindi po yata magandang gamitin po ito ng BOC or i-donate po sa ibang ahensya. Kung kaya pinipilit po natin na ito po ay gawing revenues sa ng auction. Okay. Pahabol na ng tanong, Attorney, kung sakasakali po makuha o mabili itong 11 luxury vehicles na nakatakdang re-auction, nasa magkano po yung tinitignan natin kikitain dito o makukuha ang revenue? Kung ang pagbabasihan po natin ay floor price para po sa 11 sasakyan, ito mahigit 200 million po, no? Ang ating gustong makalap na pondo rito. Again, tayo po ay nag-aanyaya sa ating mga bidders bukod po sa kanilang oportunidad, no, na magkaroon ng mga luxury vehicles na ito sa mas mababang presyo. Tandaan po natin, ang mga proceeds po natin ay mapupunta rin po sa kaban ng bayan. So sana po, anyayahan po natin sila upang mag-participate, mas maging competitive ang ating bidding, at nang sa ganun, mas malaki rin po yung ating maiaambag pabalik po sa ating Bureau of Treasury. Okay. Panguli na lang po, mensahe niyo po sa ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon, Attorney. Unang-una po, salamat po sa pagkakataong ito, no? Para po sa ating mga kababayan, sa pangunguna po ni Commissioner Ariel F. Nepomuceno, ang Bureau of Customs po ay nagko-commit, no? Tayo po ay mangangalap pa po ng iba't ibang pamamaraan, whether traditional or non-traditional revenue generation activities, no? Alam po natin mayroon pong krisis na pinagdadaanan ang ating bansa patungkol po sa importasyon ng langis. Bukod sa aming pagbabantay at pagmamonitor sa mga presyo nito, sa importasyon ng volume nito, tayo din po ay nangangalap ng iba pang pamamaraan upang tayo po ay makaambag pa po, no, ng dagdag pondo. At nang sa ganoon naman po ay makadagdag po tayo ng mga pwede pa pong paggamitan ng kaban ng bayan, no? So sana po magtulong-tulong po tayo. Again po, para po sa ating mga prospective bidders, inaanyayahan po namin kayo pareho sa ating negotiated sale on March 26 at public auction on March 27. Sana po ay tayo ay mag-participate at nang sa ganoon mas maging competitive ang ating bidding. Maraming salamat po sa pagkakataon. Alright, maraming salamat din po sa impormasyon at sa inyong oras, Attorney Chris Noel Bendijo, Deputy Chief of Staff ng Bureau of Customs. Thank you, sir.